Mas masaklap pa pala ang katotohanan kaysa sa kwentong kathang isip lang. Ito ang kwento ng Apokalipto. Kung nakapanood ng kwento ng Apokalipto o pelikulang Apokalipto, malamang may idea na kayo kung gaano katindi ang kaganapan nito sa kasaysayan nating mga tao. Idinirekta ni Mel Gibson at ipinalabas sa mga sinihan noong taong 2006. Umiikot ito sa isang tribo at sa kanyang katapangan at ipinakita rin ang ritual na ginagawa ng mga tao ayon sa kanilang paniniwala. Bukod na ibinase ito sa totoong research ng kasulatan ng sinaunang Mayan. Ngayong taon, nakahukay naman sila na mas masaklap pa na katotohanan. Oktubre ng taong 2023, nahukay ng mga dalubhasa sa Peru ang isang dating maunlad na syudad ng mga Mayan. Tinatawag nila ang lugar na ito Haquito Las Llamas. Natagpuan nila ang iba't ibang mga sinaunang mga gusali at struktura ng mga sinaunang mga Mayan. Sa kanilang hula, ito ay ika-14 hanggang 15 siglo pa. Nagulat sila na nakahukay sila ng 200 mga hayop na tinatawag nilang mga llamas. Ngunit mas nagulat sila sa sunod-sunod na hukay nilang mga labi na mga paslit. Umaabot ng 140 na kalansay ng sinaunang kabataan ang kanilang nahukay. Una, akala nila baka nagkaroon ng salot noon at puros mga bata lang ang tinamaan. Dinala nila ang mga buto at kalansay sa kanilang himpilan upang suriin nila ang naging sanhi ng kanilang maagang kamatayan. Ngunit nanindig ang balahibo ng mga sayantipiko na malaman nila na ang ikinasawi nila, lahat sila ay walang mga puso. Sa DNA na inilabas, lumalabas na ang edad ng mga paslit ay mula sa 4 na taong gulang hanggang 14 na taong gulang. Karamihan sa kanila ay malulusog ang mga katawan at iisa ang kanilang kamatayan. Lahat sila ay inalay ng kalahi nila ng panahon ng kanilang sibilisasyon. Ayon sa archaeologist na si Dr. Gabriel Prieto, una nilang inakala sa sakit na wala ang mga kabataan, pero noong nasuri nila ang lugar at maging mga kalansay, lumalabas na sila pala ay pinag-alay sa panahon na tumama ang matinding tagtuyot sa Peru, ngunit matindi rin ang nabubuo ng mga bagyo. Kaya naman matapos matuyo ang kalupaan at maubos ang mga pananim, bigla namang bubuhos ang matinding ulan na siya ang nagdulot ng matinding pagguho at pagkasawi ng mga alagang mga hayop. Bago babalik muli sa matinding tagtuyot, paulit-ulit ito sa loob ng 3 taon. Pero iba naging interpretasyon ng mga sinaunang mga tao. Ito ay sumpa sa kanila ni Bathala na kailangan nila malinis ang kanilang hangarin at ibibigay nila sa kanya ang panawid uhaw niya. Dito na papasok ang 140 na mga alay na kanilang nahukay. Kung napanood ninyo ang Apokalipto sa eksena nila sa templo, kung saan pininturahan nila ang mga kalalakihan ng kulay asul, ganon din ang ginawa sa mga nahukay na mga kalansay. Hanggang sa mabati na ang uhaw ng Bathala para sa kanila. Ayon sa tala ng ika-1450 AD, ito ay naganap hindi lang mga kalalakihan ang inaalay, pati na ang mga batang mga kababaihan kasama rin sa ritual nila sa pag-aalay. Kinukuha nila ang mga kabataang ito kung paano kinuha sa mga kalalakihan sa tribo sa pelikulang Apokalipto. Ayon sa archaeologist na si Tiffany Tang, na bukod sa paniniwala, isa itong demonstrasyon ng pamunuan ng kanilang kaharian. Gagawin nito ang lahat upang maprotektahan lamang nito ang kanilang mga nasasakupan laban sa kahit pa nga sa kalamidad. Upang masiguro nila na walang mag-aaklas laban sa kanila o iniiwasan nila mapagbintangan na sa korona nila galit ang Bathala. Kaya naman isinasagawa nila ang ganitong maramihan na pag-aalay. Ayon sa mga eksperto na hindi daw bago na makahukay sila ng mga ganito. Ang ikinagulat lang nila ay dumating din pala sa punto na kahit mga bata pa ay inaalay na rin nila. Ayon sa kanila na malamang napakalaki
at napakatagal na dilubyo ang sinapit ng kahariang ito para gawin nila ang ganitong klase ng ritual. Kung tayo ang mga taong yun, ano kaya mararamdaman natin? Ano ang pwede nating gawin para hindi tayo mabiktima? Isa lang sagot ko dyan, buti na lang hindi ako pinanganak sa panahon na iyon.